powerful ang mensahe ko dyan. It's not in vain. Hindi, walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa na para sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating pinagdilingkuran ay namatay at muli nabuhay. Kaya hindi ko lang kabuluhan. At walang sayang at walang nasayang kapag ito'y ginawa mo, ipinagkaloob mo, alang-alang sa ating Panginoon. Kaya tayo pinag-inuwa ng Bible na gawin ang lahat. No? Sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At sa kanyang pangalan. Okay? Now, ibang buksan yung Bible sa book of Acts chapter 11. Aklat pa ng mga gawa, Acts chapter 11. Acts chapter 11. Okay, at kung may pinali na, ay ating babasahin po yung kalatang 26. Acts chapter 11 and verse number 26. Okay, natanong po ninyo? Tayo po lahat. Ready? Basa. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christian first in Antioch. Now, sa Bible, sa New Testament, itong salitang Christian ay 3 beses lamang po ginamit. At dito sa Dalatag 20, ibig ko pong pag-ukulagin ng pasunod po, na itong mga disipulo, itong mga tagasunod ng Panginoon Kristo ay nagpasimulang tawaging mga Kristiyano. At ito po'y naganap dito sa Antioch. Alin sila? Amen? Sino yung tinawag ng Christians? Sino sila? The disciples, mga tagasunod ni Kristo. Okay. The word Christian means Christ-likes. Ano yung sabi ng Christian? Christ-likes. Kawangis ni Kristo. Ano yung sabi? Kawangis ni Kristo pang sabi, follower ni Kristo Jesus. Alright? Now, chapter 26 and 28. Chapter 26 and 28. Alright, nandiyan po kayo? 26, 28. Now, ready? Read. Then Agrippa
Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Na dito po yung ikalawang pagkakataon na ginamit ang salitang Christian. Ang sabi ni Agrippa, Pablo, malapit na akong maging Christian. Almost. Kaunti na lamang. Alright? Ako'y magiging Christian. But again, hindi siya naging Christian. Okay, paano naging siya? Almost. Kaunti na lamang. Alright? So bakit? Sabagat si Pablo ay sinikap na ipaunawa sa kanya na si Jesus ay siya Kristo. Na si Jesus ay siya Kristo, siya ay namatay, at siya mismo ang nagpapatotoo na siya muling nabuhay. At nagpakita sa kanya doon sa Damascus. Alright? Okay, kasi na? Christian is a person who has by faith placed their trust in Jesus Christ for salvation. Di ba may bisa? Bisa? Ang Kristiyano ay tumutukoy sa tao na naglagak ng kanyang pananampalataya. Nagtiwala kay Yesu Kristo, tinanggap siyang tagapagligtas. Are you with me? Kaya ang Kristiyano ay anak ng Diyos, ligtas, at may buhay na walang hanggan. Now, hindi ko na ulitin, marami mga bagay na maaaring ginawa mo at ginagawa mo, pero hindi ito nangangahulugan ikaw ay naging Kristiyano. Iba na maaaring ipinanganak ka sa isang Kristiyanong pamilya, pero hindi ito nangangahulugan Kristiyano ka na rin. Maaaring nabautismuhan ka, member ka ng Calvary Bible Baptist, pero hindi ito ang nagpaging Kristiyano ka. Hindi ko ba magipaliwanag? Amen, Christian? Amen? Again, to be a Christian is what? To receive Christ by faith. Amen, Christian? Amen? Nakuha mo na by faith. Alright? Na ikaw ay naligtas. Okay? Now, in Acts 11:26, yung ating binasa, bakit sila tinawag na mga Kristiyano? Bakit ang mga disipulo ay tinawag na Christian? Politically, number one, they were followers of Christ, di ba? Sila yung mga tagasunod ni Kristo. Pangalawa, they are saved by Christ. Iniligtas ni Kristo. Sabi ni Agrippa, almost persuades me to be a Christian. Pangatlong talata ay sa 1 Peter 4:16. Ito yung ikatlong pagkakataon na ginamit ang salitang Kristiyano. 1 Peter 4:16. At pakikita nyo, no? Why they were called Christian. Una, they were followers of Christ. Pangalawa, saved by Christ. At pangatlo, makita nyo, they were persecuted. Sila'y inuusig dahil sa pangalan ni Kristo Jesus. 1 Peter 4:16. Nakita nyo na? Ready? Basta. Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Ano yung pangatlo? Bakit sila tinawag na Christian? Because they were what? They were persecuted. Di ba namin isa? Palilit mo? Sila inuusig sa pangalan ni Kristo. Pero ito mo sa akin, di ba? Sa panahon ito. May mga tao na hindi naman talaga Christian, pero tinutukoy na sila Christian. Yan ang Christian? Ayan? May mga tao na hindi alam kung may ibig sabihin ng ligtas, pero Christian sila. Mga tao na hindi alam kung may ibig sabihin ng
saved by grace, but they are Christian. Jehovah, Christian. Iglesia, Christian. Apostolic, Christian. Alright? But this morning, Christian, ibig kong ating pag-usapan muli itong subject ito patungkol sa pagiging Christian. Aking po sa it's about the 100% Christian. The 100% Christian. Now, hindi ko ibig sabihin dito na merong tao na ligtas, at yung isa, hindi masyadong ligtas. Hindi na ibig sabihin. Sapagkat naniniwala ako, according to the Bible, dalawang klaseng tao lang ang tao sa mundo, saved and unsaved. Walang middle ground. Ligtas at hindi ligtas. Walang tao na ito ligtas na ligtas. Ito, kaunting ligtas na. Walang ganun. Saved and unsaved lang yan. Pakibig? Again ha, heaven or hell lang yan. Alright? Walang middle ground. Alright? Now, isang bagay, bago ito, mayroong tao na sabi na, Lord, Pastor, alam ko sa sarili ko na tinanggap ko si Kristo bilang Savior. Alam ko, ako binigyan ng buhay na walang ganun, pero hindi pa rin ako sure, meron pa rin akong alinlangan. Ang tanong ko sa iyo, you be saved or unsaved? Saved or unsaved? Alam ko talaga ko, pero may takot pa rin ako, may takot pa rin ako, kung ako'y saved na talaga. Alam ko talaga ko siya. Saved or unsaved? Saved or unsaved? Sige, paglalangin mo mo. There's no walang middle ground. Namigil sa? Doon tayo magkakatulong. Okay, Lord, ako yung tulungan sa amin mong pag-uusapan. Ako may patuloy mo lang gamitin, bigyan ng lakas, ang pangyarihan, upang i-deliver ang iyong mga salita ayon sa iyong kagustuhan o kalooban. Hinihiling ko ang magpapala at kamilihan sa pangalan po ng aking Panginoon Kristo. Bigyan mo, Lord, bawat membro ng Calvary ng teachable spirit, humility, at pag-ibig sa iyo na lumalago. Ito yung aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, the 100% Christian. Now, sundin niyo po ako at dahan-dahanin ko. Ano niyo po there are different stages o baitan ng paglago ng isang Kristiyano. Alright? Okay, there are different stages o baitan ng paglago ng isang Kristiyano. Una-una, meron tinatawag na comfortable stage. Ano yung unang baitan ng paglago? The comfortable stage. Ito yung tao na siya may naligtas. Naligtas po siya sa loob ng maraming taon. Matagal na siyang saved. Naranasang maglingkod. Okay? Naging matapat. Then after that, pagkalipas ng ilang panahon, okay, they become relaxed and comfortable. Ang ibig sabihin, dumating ang time sa kanyang buhay na wala na siyang pagsumikap na marating pa, magawa pa yung maraming bagay na para sa Panginoon. Naging komportable na lamang siya. Alright? Na dumadalo at nanonood na lamang sa ibang gumagawa sa gawain ng Panginoon. Anong tawag doon? Anong stage yun? Comfortable stage. Okay? They no longer want to press on. You want me to say? Pero yung ba ang kalooban ng Diyos sa atin pare-pareho? Na tayo ay hanggang doon lamang sa tinatawag na, paglakas?
comfortable stage. Now, in 2 Timothy chapter 1, 6 to 7, tinignan mo po rin ang turo ng Bible sa atin. Alright? 2 Timothy 1, 6 to 7. Babasahin diyan sa Instagram, ano? Okay. 2 Timothy 1, 6 to 7. Ano ang sabi ng verse number 6? Pakatakas nga. Wherefore, I put thee in remembrance that thou what? Stir up the gift of God. Alright? Which is in what? In thee. Alright. Ano yung gift of God? Ano yung gift of God? Ha? Ano yung gift of God? Now, Romans 6:23, pakalakas. Ha? Yes, the gift of God is what? Eternal life. Amen. Now, ano ba yung gift of God? Ano ba yung gift of God? Pakalakas. Yung spiritual gift, yung ability mo. Talento mong binigyan ng Diyos sa iyo. Now, anong ibig ng Diyos? Sa talento at kaligtasan, ibinigay sa atin, Lord. Stir up! Stir up! The word stir up means what? Set in flame! Ano yung stir up? Oras, pag-alapin mo, pag-ngasin mo. Ipagawin mo. Amen? Don't just settle back. Magningas ka, mag-alag ka, stir up ka, give up God. Amen? Amen. Saan to say? Talagang pag sa paglago ng isang Kristiyano, maraming Kristiyano ay nahantong sa tinatawag natin ngayon. Comfortable stage. Naging komportable ka na lamang na ligtas ka, dumagalo ka. Pero hindi ka na tulad ng nakaraang panahon na nag-aalam sa Diyos. Comfortable stage. Di ba namin? Nawala na yung concern, malasakit sa gawain ng Lord at sa buhay ng ibang tao. Pero sabi ni Pablo, dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo. Nakadinig mo? Dahil ipinaaalala ko sa iyo na palingasin mo. Okay, yun, nagay mo na. Sige. Ano? Palingasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Ano yun? Salvation. Ano ba yun? Spiritual gift. Ano yun? Ability to serve God. Amen? Paglingasin mo, pag-alapin mo, palaguin mo. O, hindi ba? O, yung pangalawang talata. Okay? Sapagat hindi tayo binigyan ng Diyos ng alin? Espiritu na what? Katakutan. Kung yun what? Kapangyarihan. Di ba? For God hath not given us the spirit of faith, but of power, love, and what? Sound mind. Di ba namin? The word sound mind is what? Common sense. You see? Comfortable states. Comfortable states. Okay, now, ang pangalawang baitan ay conform stage. Conform stage. Conform is what? Pag-ayon. Pag-ayon. No? Okay? Conform also means imitated, adapted. Adapt. Okay, sa Tagalog is what? Nakikibagay, meron siyang tinutularan, meron siyang kinokopya. Kasi ang malabot, sino yung tinutularan yung kinokopya? Yung unsaved world. Ito yung ikalawang baitan ng paglago ng Kristiyano. Okay? Ito yung Kristiyano, ito yung Kristiyano na nakikikonform. No? Meron siyang attitude at yung kanyang way of life at yung kanyang pag-iisip ay kapareho din ang believer. Alam mo ba? Amen? Conform stage. Yung kanyang pag-uugali, pagkilos at gawin na mag-isip, pareho ng ansik, mag-isip. Ano ba? Okay, and then most of the time, ginagawa din niya, no, yung gawain na
ng sanlibutan. Now, ito ba'y gusto ng Diyos sa atin? Ibig ba ng Lord talaga na tumantong ka sa baitang na ito na ikaw ay nakikipag-comport sa unbeliever? No. In Romans 12, verse 1 and 2, in the Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies of God, a living sacrifice. Ano ba? Holy. Ano ba? Holy and acceptable and reasonable service. Notice verse number 2. Number 2, and be not conformed. Liwanag ba? Ang talagang dalawa, be not conformed. You see? Be not conformed to this world. At huwag na kayong makiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong. Okay, ito ngayon, langiwan. Kita mo? Ang pagbabago, nag-umpisa sa pag-iisip. Para magbago buhay mo, magbago ka na rin ng what? Magbago ka na rin ng what? Ng pag-iisip mo. Upang mapatunayan mo kung alin ang mabuti at kaaya-ay at malubos na kalooban ng Diyos. Yan yung isa. Amen? Pero kahit saan kang punta, makakatagpo ka talaga na Kristiyano na nasa stage number 1. Stage number 1 is what? Comfortable stage. Ibig ng Lord, mag-alab ka. Amen? Amen, isa? Amen? Huwag kang maging comfortable stage. Ano yung pangalawa? Conform stage. Okay? Conform yung kanyang ugali, asal, isip. Pareho lang believer. Okay? Listen, careful, listen. So dahil dito, itong nasa number 2 na baitan, madalas, siya mismo sa kanyang sarili ay nagtatanong, ako nga nailigtas. Kung ako'y saved, bakit ganito ang aking buhay? Nakikinig ka sa akin? Ako kaya, si Kristo kaya nasa puso ko? Kung siya nasa puso ko ako, bakit ako ganito? Bakit ko ginagawa ito? Bakit ganito ang ugali ko? Bakit magulong buhay ko? Nakikinig ka sa akin? Alin ba? Pangatlo, concern. Una, comfortable. Pangalawa, pangatlo, concern. You see, yung katumbaita ay maganda. No? Meron siyang, nasa baitang siya ng nag-iingat siya at nagmamalasakit siya. Yes, this is a Christian that care about their life. Nag-iingat siya ng kanyang sarili. Bakit? Kasi may testimony siya. Amen? Amen? Yes, this is a Christian that care about his life. Okay? Nag-iingat siya. Nagpapatay siya. Okay? Hindi niya gusto mag-lead ang Holy Spirit sa kanya. He cares about their life and service of the Lord. May malasakit siya sa gawain ng Panginoon. Amen? At alam niya, nakakaunawa siya na ano man ang kanyang ginagawa na para kay Kristo, it is not in vain. It's not in vain. I serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. Anong stage yun? This morning, anong estado ka naroon? Nakikinig kayo sa akin? Amen. Amen? Nakikinig kayo? Anong level? Anong baitan sa Christian growth? Ang kinaroroonan mo ngayon? Komportable ka na ba? Na ganyan ka na lang ngayon? Ano yung pangalawa? Nakikibagay ka ba sa sanlibutan? Di ba namin? Paano ka mag-isip? Anong
Payapa ka ba? Nasa order ba ang buhay mo? Okay. And pangalabas pa, the concerned state. This is a Christian who wants to do more. Okay? To do more for God. Okay? To be used greater by God. Hindi Kristiyano na may malasakit at nag-iingat sa kanyang sarili sapagkat hindi niya gusto na isang araw iba kasi itakwid na lamang. 1 Corinthians chapter 9. Tingin po. 26 to 27. Tingin po si Pablo. Kasi darawa ng isang Christian na nasa concerned stage ng kanyang buhay. 1 Corinthians chapter 9, 26 to 27. May 26, nandiyan po kayo? O pakilabas niyo po. Kani Pablo, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Kita mo? May tinatarget siya. Meron siyang goal sa kanyang buhay. Hindi siya sumusuntok sa hangin. Di ba naman? Kasi ba? Hindi siya sumusuntok sa... okay. Kasi ba? Meron siyang target. Meron siyang gustong marating sa buhay niya. Kaya tumatakbo siya na meron siyang direksyong tinatakbuhan. Nakatipo po? Nakatipo yan? Nakatipo yan? Okay, and as a Christian, nasan siya, anong stage siya na doon? Concern. Alright, sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beat there, but I keep under my body and bring it into what? Lakas. Lakas. Okay, ano yan? Sa Tagalog, kanyang dinidisiplina yung kanyang sarili. Kita niyo? I keep under my body. Meron siyang malasakit. Okay? He cares about his life. I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be what? Yes. Yun ang kanyang kinatatakutan. Nakinig kayo? Ang kanyang kinatatakutan, baka isang anak kapag sinangaral sa iwan, maging what? Maging cast away. Ano siya cast away? Hindi pinaligan, hindi pininiwalaan, itinatakbuhin. Bakit? Kasi hindi siya nagpigil ng kanyang sarili. This morning, anong estado sa Christian group naroon ka? Comfortable stage. Ano yung pangalawa? Comfort. Ano yung pangatlo? Concern. So, aling ka dito. Okay. So, yeah, I mean, kaya yung ikatlong estado, kung makikita mo dito, sabi ko na po anong ibig sabihin ng 100% Christian? Yes, you're saying you're Christian. Pero, ikaw ba ay 100% Christian? Now, what is the 100% Christian? What is the 100% Christian? Number one, he is saved and sweet. And number one, ligtas at tiyak niyang siya ligtas. Amen? Alam niya kung kanino siya nabibilang. In John 1:12, but as many as receiving, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Alam niyang anak siya ng Diyos sapagkat minsan sa kanyang buhay, tinanggap niya si Kristo na kanyang tigapagligtas. Amen? At alam niya, anuman ang magaganap, hindi na siya pwedeng mawalay pa sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Romans chapter 8, 35 to 39. Romans chapter 8, 35 to 39. Sundin nito ako.
Okay, 37. Romans 8:37, tayo po lahat. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded. Sa Tagalog, sapagkat naniniwala akong lubos that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which in Christ Jesus our Lord. Maganda, amen? Amen? Naniniwala ako lubos na alimang nila, kataasan man, kalaliman man, mga anghel man, anumang kapangyarihan, anumang na magagalap, ay hindi na ako maiwawalay pa sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yes, saved and sure. And 1 John 3:2. Alam niyang lubos kung kanino siya nabibilang. 1 John 3. Alright. Now, basahin natin sa Tagalog. Kita yung Tagalog sa screen. Pakilat kayo na. Mga minamahal na. Sino yung minamahal? Yung saved, yung Christian. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating nakikitang gaya ng kanyang sarili. Alam niya, lubos, kung kayo siya nabibilang, alam niya siya'y anak ng Diyos. And siya, save and sure. Save and sure. Kaya, kung alam mo ikaw ay ligtas at tiyak mo, ligtas ka, hindi pwedeng walang pagbabagong magaganap sa iyo. Amen? At hindi po pwede mangyari na hindi mo pagmamalasakitan at babantayan ang sarili mo. Amen? Amen? Yung term na ginamit balibat ay apelyido. Anak ng Diyos. Philip Hinete, anak ng Diyos. Ano yun? Ang apelyido ito. Ano ba? Happy. Happy Christian. He is a happy Christian. Acts chapter 2 and verse 41. Acts 41, yun nga nagsitagal. Acts 41, they that gladly, ito, amen? Masaya nilang tinanggap yung salita na sa kanilang ipinangaral at mula o yung kasayahan na hindi na nagmaliw sa kanilang buhay. Okay? Acts 2:41. Ayun na, then they that gladly receive His word were baptized and they were added to the about 3,000 souls. And notice verse number, notice verse number 47. 47, tayo na po lahat. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ito yun? Amen? What is the 100% Christian? I mean, number one is what? Saved and sure. Kaya nga, kung ikaw ay ligtas, pero hindi ka tiyak, you are not 100% Christian. Diba namin? Amen? Pangalawa, kung hindi ka masaya kay Kristo, you are not 100% Christian. Our 100% Christian is happy Christian. Okay? Okay, sir? Yes, he is a happy Christian which has nothing to do with ito po'y she happy hindi sa pagkat meron siya dito o meron siya noon. Kaya yung source ng kanyang happiness ay hindi kung anong meron siya. Liwanag ba? Liwanag ba? Ulit ba? Ang kanyang kasayahan ay hindi kung anong meron siya sa buhay na material. Liwanag ba? Liwanag ba? Para magkaroon ka ng 4 luxury car, sabihin, hindi masaya. Ito mo?
bumili ka ng rosyo dahil gusto mo yung payong, sira ulo mo. Tama, eh? Kaya hindi sa pagkakbili ka na, matino, sira ulo mo. Hindi mo payong binili mo at sumakay ka sa payong. Di ba? Amen? Wala tayong payong. Isa lang ako, itigit-tigis ang kotse natin, pero masaya tayo. Amen? Sabi na ni Batsarani, Pastor, ang nakaparad ang kotse, mula doon hanggang doon. Hindi ba? Amen? Hindi ko hindi sapagkat meron ka ito, meron ka doon. Ang ating kagalakan ay sapagkat meron tayong relasyon sa Diyos na hindi matitinag at hindi magbabago. What shall profit a man? Anong kabuluhan? Makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundo, mapahamak naman ang kaluluwa mo. Ito mag-isa, tatantahin mo din, true happiness comes from God. Ano sabi ko? True happiness comes from the Lord. Yes, it comes from a right relationship with God. In Psalms chapter 32, napatawad kang lubos, pinapaginsakdal ka. Ito, nagbubong ngayon ng kagalakang hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Diba namin? Bakit hindi masayod? Hindi mo naman kasi wala ka nung meron sila, pero mas masaya ka kaysa kanila. Mas panatag ka, mas payapa ka. Hindi mo kailangan ng bodyguard na 20. Ba't ka babantayan? Ano makukuha sa'yo? Yan eh? Kaya Psalms chapter 32, ganyan po. Ano yan? O nakatid po, sa King James, sa blessed. Diba? The word blessed means what? Happy. You see? Mapalad, maligaya siyang pinatawad ng pagsalansal na tinakpan ang kasalanan mo. Hindi na nakikita ng Diyos, pinapaginsakdal ka eh. Lahat ng sala natakpan. Niwala ba? Binura, tinanggal ng dugo ng Panginoon Kristo. You see? Oh, ito yun, 32:1. Bago namin basahin sa Tagalog. Psalms 32. And verse number 1. Di ba? Blessed or happy is whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit there is no God. Well, you know. No, okay. The word can you say imputed? Can you imputed? Ano yung imputed? Hindi na ibibilang sa'yo. Is there yung doctrine ng imputation? Yung sala mo, kinuha niya, yung katwiran niya, ang ibinigay sa'yo. Di ba ganun? Kaya pagtingin ng God the Father sa'yo, sino nakikita? Si Christ na righteous. Nasa ng sin mo, napunta sa katawan ni Christ. At siya ang naporsa ng alang-alang sa iyo. Di ba? Pag nauna-una, hindi ka maging masaya. Dito mo? Wala nang sala, wala nang hatol sa bawat si Christ ang nahabulan para sa iyo. Napakadakilang pag-ibig. Walang katulad yun. Yung anak ng Diyos, naghandog ng buhay para sa atin. Ito sa'yo tao. Para ibigin niya. Kahit wala ko ang Diyos ay Diyos. Wala mawawala sa Kanya. Amen? Hindi man ako magsuko ng buhay. Walang nawala sa Diyos. Ako ang nawalan. Sino ako para ninapin niya? Para bigyan niya ng lahat. Sino ako? Walang kabuluhan. Patay ka, yung walang kabuluhan
makapuluhan, inibig at pinagmalasakitan. Amen? Yung kagalakan yan ay talagang hindi masayang ng pag-iisip ng tao. So what is the 100% Christian? Yes, he is saved. Pangalawa, happy. Amen? At yung kanyang kagalakan ay hindi nakabase sa kung anong meron siya sa buhay nito. Amen, Christian? Amen? Kaya rin na, muna diba, true biblical happiness and joy comes from our relationship with God. Yes, it comes from God. It comes from God. In Romans 15 and verse number 13. Romans 15 verse number 13. Nakikita niyo po, hindi ito ang nag-produce. Okay? Diyos ang nagbigay sa iyo. Nung kagalakan, hindi masayot ng pag-iisip ng tao. Okay? Dapat itakit, ayan. Pwede mo? Romans 15 and number 13. Itakit mo? 15:13. Tingnan po sa King James Bible. Ready? Basa. Now, the God of hope fill you with all joy. Kita mo yun? Siya nagbigay. Siya ang nagpuno. Liwanag ba? Maliwanag ba? The God of hope fill you with what? Fill you with what? All joy. And what? Peace in believing that ye may abound in hope through what? Yes, the power of the Holy Ghost. Kita mo? Diyos ang nagbibigay. Pinupuspos tayo ng kagalakan. Kita mo? Upang tayo may what? Upang kayo'y maging managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? Yes, he is a happy Christian. He is a happy Christian. Yun ang 100%. Amen ba? Amen? Okay, Christian na? Sabi nga ba ba? Sabi ng Bible, sabi niya, believing in Christ. Kaya ito yung resulta ng faith in God, no? And obedience sa kanyang mga salita. John 13:17. If you know these things, happy are ye if you do them. Amen? 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 A happy Christian. Pangatlo, what is the 100% Christian? Ano yung pangatlo? Yung pangatlong stage. Ano yung pangatlong stage? Yes, he is in the concerned stage. Amen? Is in the concerned stage. Again, this is the Christian that cares about their life and service of the Lord. Okay? He's a Christian who wants to do more. Be used greater than ever be. Amen, Christian? Yan ang 100% Christian. Okay? Tayo din. Sa Rumban, maging sa Angeles, wala tayong mga full-time workers doon. Talagang, na-esplasan, may mga full-time workers tayo sa Rumban, pero wala. Halos na ating mga full-time ay narito sa Santa Cruz. Pero yung mga tao lang sa Rumban, karamihan doon, napiling ko sila willingly and freely. At they are happy. Sa kanilang nagawa. Ngayon ay nakaharap sila isang napakalaking proyekto. Proyekto ng pangmayaman. Nagtanong ako yung kanilang halos ay 600 square meters na building ay aabot ng 700. 7M. Ang malaking project.
Malaki kasi gusto ko lang ulit-ulit no? Anak natin ito. Hindi ko na marinig yung dadain Anak natin ito, gawain natin ito. Amen? Hindi pwedeng bahala sa Hindi. Tutulungan natin sila. Sapagat anak natin ito, gawain natin ito para ba. Amen? Kaya gusto kong sabihin na kung dumating ang time na talagang mangailangan sila ng tulong natin, ikaw ba ay willing na makatulong? Amen? Makapag-contribute. Baka Amen? Free. Free. Walang bayad. Tala ko na, minsan may kausap ako ng PhilAm. At siyempre, yung pastor nyo, crowds, ano miyembro niya. Nabagit ko yung mga karamihan ng mga miyembro ko na mga yan. Kaya sila, yung mga miyembro, nabagit ko. Sila po nag-aasikaso ng pastor. Babayaran nyo sila, ha? Ang totoo, sila ko naman. Ma'am, anak po yan, mga tao yan, mga kripo yan, mga bayad yan. Mga yung ginagawa nila sa pangalan ng Lord. Lord, pastor, sa Amerika, lahat, halos may bayad. Ilang libo. Iba ang orientation nila, iba tayo. Dito, ang mga miyembro ko talaga nagpapagalan sila, walang bayad yan. Okay? Kaya, pag dumating tayo, na talaga sisimulan yung ating gawain sa lumbahan, let's pray na kung kailangan mag-contribute tayo, tumulong tayo. Amen? Hindi tayo maghahanap ng bayad sapagat pamilya natin ito. Have you listened? Kaya sabi ko, pag-isimulan nyo, gusto ko maging prayer lang natin na bawat member Lord, i-bless mo, pagpalain mo, payamanin mo. Amen? At sa ganun paraan, baka tulong kami sa gawain ko. Alam mo rin? Amen? Nawa tayo natin nasa concern stage, hindi malasakit. Hindi malasakit. Kaya alam niya nung isa alam ko ito, pagkagawa ko, di ba? Di ba yun? Ba't hindi natuloy? Hindi natuloy. Kasi yung kami aalis, ganun pa rin nakaisipan ko. Okay? Ayaw kong magbayad sa miyembro. Gusto ko makita ko ng miyembro ko, talagang gagawin nila lahat para sa gawain mo, libre ba ng bayan. Amen? Yung ibang tao, bayaran natin. Pero yung miyembro, free. Are you with me? Amen? Free. Kasi anak ng Diyos yan. Bahay na yan. Pamilya na yan. Amen, Lisa? Kaya, tonight, this morning, anong estado ka sa iyong Christian life? Ikaw ba yung Kristiyano na komportable ka na lang, nanaligtas ka? Nanonood ka na lang sa mga nangyayari ng Kristiyano. Ibig ng Lord, magningat ka ng alam ka. Amen? Amen, Kristiyano? Honestly, ito gusto ko lang alam ko pala lang ito. Ano yung naging pwede talaga ko nito? Gusto ko sana, Lord, no? Maabot ko pa, marating ko pa, yung ibig mong marating ko, maabot ko. Ano yung prayer niya? Nakita ko sa naging kasagutin niya, binuksan sa atin ang aming Diyos. Amen? But of course, I pray also na
Maabot ko ba, maraming ko, ano pa, Lord, ano pa ba? Ano pa? Now, bakit ko sinasabi? Kasi gusto kong ipaabot siya na sana po, ganyan din ang maging prayer ng lahat ng mga prayer. Amen, Lord, ano pa gusto mo maabot ko, maraming ko para sa iyo? Okay? Kaya, ingatan natin, bantin natin na huwag tayong maging comfortable Christian na. One. Ano yung pangalawa? Na Kristiyano? Conform. Kung ikaw ay nasa conform stage, huwag kang magtaka kung bakit nagdududa ka sa iyong kaltasan. Are you with me? Remember, James 4:4. Ano James 4:4? Sa ng Bible book? Santiago 4:4. Ano ba ito? James 4:4. Nakita mo ba kayo ng Bible? Okay, ano sa James 4? Okay, ye adulterers and adulteresses. Pakibasa na? Pakibasa na? Kayong mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. The reason kung bakit maraming ligtas na pero nagdududa. You know why? Nagiging kaaway siya ng Diyos. Paliwanag ba? Sa paligid ng Lord, siya isang what? Mangangalunya. You know why? So bakit tulad tayo ng isang kinasal kay Kristo? Pero kung ikaw ay nakikipagkaibigan pa sa sanlibutan, ano tawag doon? Spiritual adultery. Okay? Kaya this morning, kung ikaw ay nasa conformed stage, I challenge this morning na repent, confess your sins. At muli kang bumalik sa Panginoon. Amen? Amen? And be a concerned Christian. May malasakit, may pag-ibig, at nag-iingat ng kanyang sarili. Amen, Christian? Amen? So this morning, ikaw ba ay 100% na Christian? Ha? Maligaya ka ba sa Panginoon? Ha? Kung nasa concerned stage ka ba? Ha? Ang hinihiling po lahat ay tumayo at tayo po mag-pray. Panginoon, ako'y tumagalangin upang sa gitna ng iyong mga anak ay makatagpo ka na higit na mas maraming 100